Ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi matatawaran, pero hindi masasabing pagmamahal ang pananakit ng pisikal o pananakit ng damdamin ng mga anak para lamang masunod ang kagustuhan ng mga magulang. Magandang araw sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Mercedes at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan naming mag-iina sa piling ng aking malupit na ama na walang ginawa kung hindi saktan kaming lahat. Taong 1990, nasa 11 taong gulang pa lang ako nang masaksihan ko kung paano maltratuhin ng aking tatay Ramil si Nanay Claribel noong naninirahan pa kami sa Surigao. Natanggal sa trabaho ang tatay ko bilang construction worker at lalo kaming naghirap noong nagsimula siya sa pagbubukid at madalas siyang nagiinom kasama ang kanyang mga katrabaho at iba pang mga kaibigan. Sa tuwing umuuwi siya ay palagi siyang lasing at mainit ang ulo. Sinasalubong siya ng nanay ko para mag-asikaso, subalit may mga bagay silang pinagtatalunan, katulad na lamang ng matinding pagsiselos ng tatay ko kay Mang Felipe at pinaparatangan niyang may lihim na pagtingin sa aking ina kahit wala naman talaga. Nagigising na lamang kaming magkakapatid na nagigising sa malakas na pagkalabog at paghikbi ng nanay ko habang nagmamakaawang tumigil na sa pananakit ang aking ama. Sumilip kami sa may pinto at inabutan namin na pinagsasampal ng tatay ko ang nanay ko pagkatapos ay inuuntog ang ulo sa dingding. Kaya't napilitan ako at ikalawa kong kapatid na awatin ng aming ama. Subalit kami ang binalingan niya at hindi niya kami sinasanto. Sinaktan din niya kaming dalawa. Isang gabi, umuwi na namang lasing si Tatay Ramil at nag-uusap sila ng nanay ko. Inutusan ng tatay ko ang nanay ko na pahintuin na ako sa pag-aaral dahil hindi niya na makayanan ang gastos. Isa pa, magdadalaga na rin naman ako at mag-aasawa. Kaya mas mabuti pa, huminto ako sa pag-aaral at tumulong sa mga gawaing bahay at magtinda ng kakanin sa bahay. Nakiusap naman ang nanay ko na huwag akong pahintuin sa pag-aaral at pagtulong-tulungan na lamang na may magastos sa pag-aaral. Nagdilim ang paningin ng tatay ko. Hindi niya matanggap ang mga sinabi ng nanay ko. Sumulak ang galit ng tatay ko at hinampas niya ang ulo ng nanay ko sa pinto pagkatapos ay sinakal ng pagkahigpit-higpit sa leeg. Hindi na kami nakatiis ng mga sandaling yon. Naghanap kami na di umano ng kahit na anong sandata na may panlaban namin sa aming ama habang mahimbing na natutulog ang dalawa pa naming maliliit na mga kapatid. May nahagip kami mga kahoy na panggatong. Hindi namin malaman kung makakayanan naming makalaban sa aming ama. Patpatin pa kami at may hina ng mga panahong yon. Pero hindi kami sumuko at matapang naming sinugod ang aming ama. Inabutan namin na walan ng malay ang aming ina na nakahandusay sa sahig. Bago pa man makaharap sa amin si Tatay Ramil ay makailang beses na namin siyang pinalo sa likuran. Pagkatapos ay inutusan ako ni Damiano na hilahin na sa aming silid ang nanay namin bago pa makalapit sa amin si Tatay Ramil. Hinawakan ko sa tigkabila ang kamay si nanay at kahit mahirap ay pinilit ko siyang hilahin habang abala si Damiano sa paghampas kay Tatay Ramil. Kaso ay nakabangon ang tatay namin at nahawakan niya sa paa si Damiano. Kaya hindi siya kaagad nakasunod sa akin. Naawa ako sa kapatid ko kaya binitawan ko si Nanay Claribel. Habang tumutulo ang mga luha ko, ay dinampot ko ang kahoy sa sahig at hinampas sa braso ni tatay para mabitawan niya ang mga paa ni Damiano. Napasigaw siya sa sobrang sakit at dali-dali kami magkakapatid na pumunta kay Nanay Claribel. Hindi ko alam kung paano namin siya pagtutulungang maipasok sa loob ng aming kwarto. At pagkatapos ay sinaradong mabuti ang pinto. Kaso nagpumilit si Tatay Ramil na makapasok, kaya naipit ang daliri niya. Pinagtulungan naming itulak ang lamesa at iniharang namin sa pinto, kaya hindi na magawang makapasok ng tatay namin. Subalit nagpilit pa rin ito. Kumalabog ang pinto pero makalipas ang ilang minuto ay tumigil na siya sa pagpasok sa pinto at doon na kami nakahinga ng maluwag.
Binulungan namin si nanay na gumising habang tumutulo ang mga luha namin. Pero makalipas ang ilang minuto ay nagkamalay na din si Nanay Claribel at niyakap niya kami ng mahigpit. Napaiyak kami sa tuwa pero minabuti na lang naming manahimik para hindi maistorbo ang pagtulog ng aming maliliit na kapatid. Kinabukasan, maagang umalis si Tatay Ramil at hindi na namin siya naabutan sa bahay. Habang nag-aalmusal kami ay kinausap namin ni Damiano si Nanay Claribel at pinikiusapang umalis na kami sa bahay namin. At bumalik na lang kami sa mga magulang ng ina namin sa Bacolod. Subalit, natatakot siya at wala siyang lakas na iwanan ang aming ama. Sinabihan niya kami na manalig kami at magbabago naman ang tatay namin at magiging maayos na rin ang aming pamilya. Tumalima kami ni Damiano pero bilang panganay na anak ay hindi ko mapaniwalaan ang sinasabi ng nanay namin. Kahit kailan ay hindi na magbabago ang ugali ng tatay namin at habang buhay na lamang niya kaming aalis pustahin hanggat hindi kami namamatay. Nagsimula ang pagbabago niya nang mawalan siya ng maayos na trabaho at palagi na lamang kaming pinagbubuntungan ng galit. Mas pinili pa niya ang mga kainuman kaysa sa amin. Isang gabi, nahuli ko si Damiano na papalabas ng aming bahay, dala ang isang maliit na sisidlan. Hinarang ko siya at pinigilang maglayas, subalit naabutan kami ng aming ina at doon na lumabas lahat ng hinanakit ni Damiano sa aming ama. Hindi niya na matagalan ang pang-aabuso nito sa amin at ayaw niya nang mabuhay sa uri ng pamumuhay namin araw-araw. Pinakalma siya at pinaliwanagang mabuti ng nanay namin. Kaso naalintana ang aming pag-uusap nang dumating si Tatay Ramil kasama ang 4 niyang kainuman sa loob ng aming bahay. Nagmamadali kaming pumasok sa kwarto at tahimik na nakasilip sa may pinto. May dalang bote ng alak ang isa sa kainuman ng tatay ko at tila hindi pamilyar ang kanilang muka kaya sa palagay ko ay hindi sila magsasaka. Naghanap ng makakain si Tatay Ramil sa bahaging kusina at makalipas pa ang ilang sandali ay naamoy namin ang pinipritong isda. Pagkatapos ay lumabas si Tatay Ramil na dala ang kalulutong isda habang ang isa sa kainuman niya ay may dalang adobong palaka bilang pampulutan. Nagdala din ng basong tagayan at plato si Tatay Ramil sa hapagkainan. Pagkatapos ay nag-umpisa na silang tumagay ng alak. Matagal namin silang pinanunood hanggang sa abutin kami ng hating gabi at makaramdam kami ng matinding antok. Maya-maya, biglang nawala ang antok namin nang tumayo ang isa sa mga lalaki at nabanggit niya kay Tatay Ramil na naubos na ang pulutan. Kaya naman dali-dali ang aming ama na tumayo kahit medyo lasing na. Subalit pinaupo siya ng lalaki at sinabihang mag-relax na muna at wag nang mangamba sa pulutan. Biglang tumayo ang 3 pang lalaki na tila hindi tinamaan ng alak. Maya-maya pa, unti-unti silang nagbagong anyo na para bang mababangis na hayop. Nagkaroon sila ng matutulis na kuko, mahabang dila at nagbabagang mapupulang mga mata. Kinilabutan ako pero mabilis na tinakpan ng nanay namin ang aming mga bibig. Pinanood namin na sumisigaw si tatay habang pinagluray-lurayan ng 4 na aswang ang kanyang katawan. Binutas ang kanyang tiyan at pagkatapos ay pinagdudukot ang puso, atay at bituka. Kasunod ay nilagay sa plato at kinain nila ang mga laman loob ni Tatay Ramil at siya mismo ang pinulutan ng mga ito bago sila lumagok ng natitirang alak sa tagayan. Nang maubos nilang kainin ang mga laman loob ay halos magkakasabay silang dumighay at busog na busog sa kanilang mga kinain. Halos manghina kami sa aming mga nakita. Tumulo ang mga luha sa aking mga mata habang nanginginig ang aking mga kamay. Kaso parang lalong sumabog ang kaba sa dibdib ko nang bumangon ang bunso kong kapatid na alimpungatan siya at biglang umiyak ng malakas. Huli na bago pa namin mapatigil ang aming bunsong kapatid sa pag-iyak. Mula sa narinig ay nataranta ang 4 na aswang
Luminga-linga sila sa paligid upang malaman kung saan nagmumula ang ingay ng bata. Napansin ng isa sa kanila na nakasilip si Damiano sa may pinto, kaya dali-dali silang umatake sa amin. Nagmamadali naming hinila ng aking ina ang mahabang lamesa, pati ang ilang upuan na pangharang sa pinto. Pagkatapos ay may kinuha siyang baul sa ilalim ng aming higaan. Nagkatinginan kami ni Damiano at wala kaming kaide-ideya kung ano naman yun. Hinintay na lamang namin na mabuksan ang baul ng aming ina. Pinatigil ko sa pag-iyak ang aking bunsong kapatid habang naririnig naming pinagtutulungang sipain at suntukin ng mga aswang ang pinto. Nabubutas na ang kahoy na pinto at nakikita ko na sumilip ang isa sa kanila. Walang ano-ano ay nabuksan ng nanay ko ang baul at sumambulat sa amin ang mga antigong sandata tulad ng sundang, barila, sibat at iba pang gamit sa pakikipaglaban. Kinuha ng nanay ko ang rifle at nilagyan niya ng bronze na metal. Pagkatapos ay ikinasa niya. Bago pa tuluyang mabuksan ang pinto, ay lumikha muna ang mga aswang ng malalaking siwang sa may pinto. At doon eksaktong ikinasa at ipinutok ng nanay ko ang rifle, kung saan sumapul sa ulo ng isang aswang ang bala. Bumulusok siya sa sahig at kasabay nun ay ang pagsirit ng dugo niya sa ulo. Nagkagulo ang mga aswang at napatamaan pa sa balikat ang isa pang aswang. Asintado ang nanay namin at kitang-kita namin ang paggigigil niya habang paulit-ulit na ikinakasa ang baril kasabay ang pagpapaputok dito. Hindi na natagalan ng mga aswang ang ginagawa ng nanay ko. Kumaripas sila ng takbo palabas ng aming bahay, pero tinandaan kong mabuti ang kanilang mga itsura bago pa sila makawala sa aming mga paningin. Nang matapos ang lahat ay lumitaw sa may pinto ng bahay ang ilan naming mga kapitbahay. Tumulong sila sa pagbubuhat ng bangkay ni Tatay Ramil, pati na rin ng napatay na aswang. Sa mga sumunod na araw ay inilibing sa malapit na sementeryo si Tatay Ramil. At kahit napakalupit niya sa amin ay nalungkot pa rin kami sa kanyang pagkawala. Mas lalong nagdalamhati ang nanay namin sa pagkawala niya. Pero ipinapangako namin ni Damiano na hahanapin namin ng 3 aswang na pumatay sa kanya. Tumatak sa isip namin ang paghihiganti. Lumipas ang ilang taon at nasa 16 na taong gulang na ako, samantalang si Damiano ay nasa 15 taong gulang na. At nasa elementarya naman ang 2 naming batang kapatid. Tinuruan kami ng nanay namin sa paggamit ng rifle, sundang at iba pang panlaban sa aswang. Nabanggit niya sa amin na katulong siya ng kanyang ama sa pagtugis ng mga aswang, kaya marami siyang mga pamanang sandata na iniingatan niya hanggang sa namatay ang tatay niya. Itinigil lamang niya ang pagpatay sa mga aswang nang mapangasawa niya si Tatay Ramil at pilit siyang namuhay ng simple sa piling nito. Hanggang sa maging dalagita ako ay hindi ko matanggap ang naging kapalaran ng aking ama sa mga kainuman niyang mga aswang. Nagawa naming hanapin at ipagtanong ni Damiano kung may nakakakilala sa 3 aswang. Maraming taon ang lumipas subalit walang nakakakilala sa mga lalaki at parang nawawalan na kami ng pag-asa. Isang araw na padako kami sa bukid kung saan may ipinakisuyo sa amin ang nanay namin kay Mang Esteban na dating katrabaho ni Tatay Ramil. Pagkatapos namin makipag-usap ni Damiano ay umuwi na kami sa bahay. Subalit, nasurpresa kami nang may makasalubong kaming lalaki na bulag ang kaliwang mata. Matagal kami nitong pinagmasdan bago siya nagsalita. Tinanong niya kami kung mga anak kami ni Tatay Ramil. At tumalima naman kami. Saglit kami sumilong sa ilalim ng punong kahoy dahil matindi na ang sikat ng araw. Doon pinaliwanag ng lalaki ang buong katotohanan. Nagpakilala siya bilang si Mang Salazar at dati rin siyang magsasaka sa bukid pero hindi sila magkaibigan ni Tatay Ramil. Minsan na niyang nakainuman ng tatay namin at sa mga sandaling yon ay may lumapit sa kanilang 4 na lalaki na napadaan sa umpukan ng kanilang inuman.
Nagpakilala sila bilang mga mangangahoy sa bundok. Inimbita sila ni Tatay Ramil para tumagay at hindi naman tumanggi ang mga ito. Subalit masama ang kutob sa kanila ni Mang Salazar, kaya pinauwi na niya si Tatay Ramil bago pa gumabi, at nang siya na ang maiwan sa umpukan, dali-dali siyang kumuha ng itak at kalamansi sa may kusina bago niya hinarap ang 4 na lalaki. Malalakas at maliliksi ang mga ito, lalo na't bagong anyong mga aswang. Napuruhan pa siya ng isa at nabulag ang kanyang kaliwang mata. Mabuti na lamang at dumating ang kanyang asawa at anak na binata. Naitaboy nila ang 4 na lalaki at kaagad na nagamot ang kanyang mga sugat. Hindi naman niya sukat akalaing sinundan pala si Tatay Ramil ng 4 na lalaki sa aming bahay at nakipag-inuman. Nang tanungin pa namin si Mang Salazar kung nakikilala niya ang mga kalalakihan at kung saan posible mga tirahan ng mga ito, ay tumugon siya sa amin. Nakikilala niya sa mga pangalang Simon, Patricio at Dindo, ang 3 natitirang buhay na aswang. Hindi siya nakakasigurado kung nasa bayan pa namin ang mga kalalakihan matapos ang malagim na balita ng pagkamatay ni Tatay Ramil, pero may isang saksi na nakakita kay Dindo na nagtatago sa paanan ng bundok. May ilang linggo na ang nakakalipas. Sa sandaling iyon ay may nabuo kaming plano ni Damiano, at matapos namin makipag-usap kay Mang Salazar ay nagpasalamat kami at dumiretso na lang sa bahay. Lumipas ang 2 araw at hinihintay naming mawalan kami ng pasok sa paaralan. Saka kami nagtungo sa paanan ng bundok ng bandang takip-silim na. Ipinuslit namin ni Damiano ang sundang at rifle ni Nanay Claribel na hindi nito namalayan. Nagtungo kami sa may paanan ng bundok at nagulat kami sa mga makapanindig balahibong mga sigaw. Nagmamadali kami tumakbo at hinawi ang kasukalan hanggang sa maabutan namin ang isang aswang na nilalapa ang dugo ang katawan ng bangkay na tao. Nilagyan ko ng bala ang rifle pagkatapos ay kinasa. Matalas ang pandinig ng aswang at madali niya kami natagpuan. Pinaputok ko sa ere ang rifle at naalerto ang aswang. Lumundag siya sa mga ilaw na halaman at doon nagtago. Sumunod kami ni Damiano at hinanap namin sa may halaman, subalit bigla siyang nawala. Paglingon namin ay may bumagsak sa punong kahoy na umibabaw kay Damiano. Nagpagulong-gulong sila sa lupa hanggang sa makaibabaw ang aswang, pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataong masaktan ang kapatid ko. Pinaputukan ko siya sa may balikat kung saan lumabas ang dugo at nakatras si Damiano habang lumalayo sa amin ang aswang. Itinutok ko sa direksyon ng aswang ang rifle at tinanong ko siya kung nasaan ang mga kasamahan niya. Umiling-iling siya at sinabing hindi niya alam. Subalit nakatitiyak siya na nagsisipagtago rin ang mga ito. Umigting ang galit ko nang maalala ko kung paano pinulutan ng mga aswang ang tatay ko. Kung kaya't bago makapalag at makatakas ang aswang, ay pinaulanan ko na siya ng bala habang sumisigaw ako at umiiyak sa sama ng loob. Nung tadtad na siya ng bala ng baril ay napahandusay siya sa lupa at tigmak ng dugo. Napayakap ako kay Damiano at inalo niya ako para mapakalma. Hindi na namin inisip kung tama o mali ang ginawa namin, pero inilagay na namin sa aming mga kamay ang batas dahil na rin sa hindi maaksyonan ng mga opisyal sa aming bayan ang paghuli sa mga pumatay sa aking ama. Umuwi kami sa aming bahay at inabutan naming mahimbing nang natutulog ang aming ina at mga kapatid. Nagdasal kami ng taimtim sa altar at humingi kami ng tawad sa Panginoon sa aming nagawang pagkakasala. Sa sumunod na araw ay umugong ang balita sa pagkamatay ng isang lalaki na natagpuan sa may paanan ng bundok. Nawakwak ang tiyan at nawawala ang laman loob. Kasama niya ang isa pang lalaking tadtad ng bala ang buong katawan. Walang mapaghinalaan ang mga otoridad sa nangyari, pero pinag-iingat ang lahat at pinagbabawalan na rin na lumabas ng bahay tuwing gabi o sumapit ang hating gabi. Nagpatuloy kami sa pagpasok sa paaralan at nagpatay mali siya na lamang kami ni Damiano sa mga nangyari.
Ang mahalaga ay napatay namin ang isa sa mga pumulutan sa aming ama. Hindi pa rin kami sumuko sa paghahanap sa dalawa pang natitirang aswang, kung saan-saan kaming dako ng aming bayan nagtutungo para ipagtanong ang dalawang mangangahoy, subalit wala talagang makapagturo kung saan sila matatagpuan. Sa paghahanap namin ay nakaramdam kami ng matinding uhaw, kaya naman naisipan namin magtungo sa malapit na ilog para uminom ng tubig. Papunta na sana kami sa ilog nang may namataan kaming isang lalaki na sumasalok ng tubig sa ilog. Nahiya na kami ni Damiano kaya hindi na kami tumuloy. Pero napako ang atensyon ko sa lalaki. May mahaba siyang biyas at pamilyar ang muka. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya mismo ang aswang na tinamaan ng bala sa balikat ng nanay ko. Hindi ko inaasahan na hindi pala siya umalis sa aming bayan at nagtatago lamang siya sa may tabing ilog. Matapos niyang uminom ay lumakad na siya papalayo, kaya sinundan namin siya ni Damiano. Dumaan siya sa patag na lupa at pagkatapos ay dumiretso sa isang gubat kung saan may nakatirik na bahay kubo. Doon nakarinig kami ng mga sigaw at iyakan ng mga bata, kaya nagtaka kami kung may sarili siyang pamilya. May nakita kaming maliliit na siwang at doon ay sumilip kami. Nakita namin na may 3 batang nakaupo sa may sahig, umiiyak at humihingi ng tulong. Halos mapasigaw ako sa sindak nang mapansin ko na putol ang iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan tulad ng braso, mga kamay, binti at paa. Kasunod ay nakita namin ang lalaki na yumakap at humalik sa kanyang asawa. Napagtanto namin ni Damiano na bumihag ng mga bata ang aswang at pinagsasaluhan nilang mag-asawa ang mga bahagi ng katawan ng mga bata bilang mga kanilang pagkain. Sa puntong iyon ay binalak na muna naming umalis. Hindi namin makayanang magkapatid na labanan ang lalaki at mailigtas ang mga bata. Kailangan namin ng tulong ng ibang tao. Inalam namin kung saan matatagpuan ang bahay ni Mang Esteban at nakipag-usap kami ukol sa bagay na nakita namin sa kubo. Hindi siya sang-ayon sa pagtulong sa amin dahil delikado at baka mapatay siya. Pero nagbuluntaryo ang kapatid nitong lalaki, pati ang anak na binata upang mailigtas ang mga bata. Nagplano kami ng pag-atake sa gabi at pagkatapos ay bumalik na muna kami sa aming bahay. Naabutan namin si Nanay Claribel na mukhang nagdududa na sa aming mga kinikilos. Kaya naman diretsahan niya kaming pinaamin at halos mapaiyak siya nang malaman ang lahat ng paghihiganti naming ginagawa. Pinagbawalan niya kaming gumamit ng mga sandata, pero pinakiusapan ko siya na hayaan kaming lumaban sa mga aswang upang makapagligtas kami ng mga buhay ng ibang tao. Sa punktong iyon ay wala ring nagawa ang aming ina, pero binalaan niya kami na kapag nakamtan na namin ang tagumpay sa paghihiganti ay ititigil na namin ang pagtugis sa mga aswang dahil baka maging mitya iyon ng aming mga buhay. Tumalima kami at humingi ng tawad sa pakikialam namin sa kanyang mga sandata at bilang ina ay pilit niya kaming inintindi kahit mahirap ang aming pinagdaraanan. Kinagabihan na, nagkita-kita kami sa tapat ng bahay ni Mang Esteban. May dalang itak si Mang Felicio at may dala namang buntot pagi at asin si Adolfo na anak ni Mang Esteban. Dumaan kami sa may tabing ilog, bitbit ang rifle at sundang, pati ilawang gasera. Nang makarating kami sa gubat ay narinig namin ang palahaw ng mga bata. Siguradong silaktan sila ng mag-asawang aswang. Hindi kami kaagad sumugod. Naghintay kami ng tiyempo hanggang sa magdilim ang buong kabahayan. Sumugod kami at pinaligiran ang bahay. Pilit na pinagsisipa at sinira ni Mang Felicio at Adolfo ang pinto. At nang makapasok kami sa loob ay sumulak ang malansang amoy na nakakasuka. Dahan-dahan kaming lumakad at nagtungo sa isang silid kung saan naririnig namin ang may hinang hikbi ng mga bata. Binuksan namin ang pinto at halos himatayin ako nang matapat ang ilawang gasera sa isang bangkay ng bata na butas ang tiyan at nilalangaw ang bituka.
Sininyasan naming tumahimik ang dalawang bata at pagkatapos ay pinagtulungan namin silang kargahin palabas ng silid. Noong makarating kami sa may pinto, ay naunang makalabas si Adolfo bitbit ang dalawang bata, pero sa kamalas-malasan namin ay nagising ang mag-asawang aswang at hindi nila kami hinayaang makalabas ng bahay. Kinalmot sa balikat si Mang Felicio ng lalaking aswang. Subalit nahagip siya ng sundang ni Damiano kaya nataga siya sa tagiliran. Pinagputukan ko ng barilang aswang na babae at dumaloy ang dugo niya mula sa kanyang tiyan. Binalingan ni Mang Felicio ang lalaking aswang at walang habas na pinagsasaksak hanggang sa sumirit ang dugo nito sa 4 na sulok ng kubo. Matapos naming mapatay ang mag-asawa ay mabilis kaming umalis sa kubo at inihatid ang dalawang bata sa kanilang tahanan. Kagimbal-gimbal ang mga sinapit ng dalawang bata at kahit kulang sila ng bahagi ng katawan ay malinaw nilang naisalaysay ang mga nangyari sa kanila. Dinukot pala sila ng lalaking aswang. Bali 5 silang magkakalaro at malapit sa may tabing ilog ang kanilang bahay. Inisa-isa silang patayin at kinain ng mag-asawa habang nakakulong sila sa kubo. Araw-araw ay pinuputulan sila ng mga bahaging katawan na gustong kainin ng mag-asawang aswang. Akala nila ay katapusan na ng kanilang buhay pero nagpasalamat sila sa amin sa pagkakaligtas nila sa mga aswang. Nang mayatid namin sila ay umuwi na kami sa aming mga tahanan. Si Adolfo na ang gumamot sa kanyang tiyuhin at malaki ang pasasalamat namin sa kanila sa pagtulong na mapatay ang mag-asawa. Makalipas ang ilang buwan, wala kaming masagap na impormasyon sa isa pang natitirang aswang na nagngangalang Simon. Halos hindi na namin mabigyang pansin iyon ni Damiano dahil naging abala kami sa pag-aaral at pagtulong sa hanap buhay ng aming ina. Dumako na naman ang isang araw at may dumating na isang mayamang pamilya sa aming bayan na bumili ng palaisdaan at malaking sakahan. Naging kamag-aral namin ang isa sa anak ng mayamang pamilya. At simula nang dumating sila ay nangangawala na ang mga alagang hayop pati ang mga ilang kadalagahan. Suspecha ng ilang mga residente ay may kinalaman ang pamilya sa mga serye ng kababalaghan sa aming bayan. Nasorpresa pa kami magkakapatid nang minsan namin makita sa bayan ang mag-ama. Doon ay nakilala ko ang isa sa mga anak, si Simona. Siya ang gwapo at magkisig na kainuman ng tatay ko. Marahil ay nagsisinungaling siya kay Mang Esteban at nagbalat kayong mga ngahoy para lamang makapambiktima ng mga tao. Naisip ko na mukhang mahihirapan kami magkapatid na mapatay ang lalaki dahil nasa isang malaki siyang pamilya at tiyak na uubusin nila ang pamilya namin kapag napagtagumpayan namin siyang patayin. Kaya lang ay palay na ang lumalapit sa amin. Nakipagkaibigan sa amin ni Damiano si Lucilia na kapatid ni Simon kaya naisip namin malaking oportunidad iyon para malapit kami kay Simon. Nakipagkaibigan din kami at hindi nagtagal ay naimbitahan niya kami sa kanilang mansyon at doon ay nakilala namin si Simon na tila namumukhaan kami magkakapatid. Nakita ko na may kasama siyang 2 dalaga na tila mga residente sa aming bayan. Nagbigay ang mga ito ng mga prutas at gulay pagkatapos ay nagpaalam na kinikilig. Tuwang-tuwa rin ang mga to at nagbubulungan. Naisip ko na babaero si Simon at mahilig sa magagandang babae. Hindi ako nagpapapansin sa kanya pero naagaw ko ang atensyon niya. Parati kami nagkukwentuhan sa tuwing mapapadaan ako sa kanilang bahay at binibisita ko si Lucilia pero hindi ako pumupuntang mag-isa. Kasama ko si Damiano. Sumapit ang isang araw at gumawa kami ng proyekto ni Lucilia at hindi nakasunod kaagad sa amin si Damiano dahil dumaan pa siya sa bahay ng kanyang nililigawan. Noong bandang hapon ay nagmemeryenda kami ni Lucilia at pinainom na muna kami ng juice ng kanilang katulong. Naubos ko ang laman ng baso. Saglit akong nahilo. Pagkatapos ay nabagsak na ako sa sahig. Hindi ko na alam ang kasunod na nangyari. Nagising na lamang ako na nakatali ang mga kamay at paa ko sa 4 na sulok ng kama.
Luminga-linga ako sa paligid at napansin ko na nasa loob ako ng ancestral house at mukhang malayo iyon sa bayan. Napapasigaw ako nang makita ko na papalapit sa akin si Simon na hubad ang kalahating katawan at kitang-kita ang malulusog na dibdib. Minura ko siya at sinabi ko na anak ako ni Tatay Ramil. Humalakhak lamang siya at nabanggit niya na matagal niya nang alam kung kaya't hindi niya napalalampasin ang pagkakataon na matikman ang langit sa akin bago niya ako patayin. At dahil doon ay umibabaw siya sa akin at pilit na sinisira ang damit ko. Humagulgol ako sa pag-iyak at humihingi ng tulong. Ayaw kong mawasak ang puri ko at hindi ang lugar na iyon ang paglilibingan sa akin. Mukhang pinakinggan ng Diyos ang aking mga agam-agam sa bigla akong nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril sa di kalayuan. Tumigil si Simon sa kanyang ginagawa at iritadong lumabas ng silid. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng 2 beses na putok ng baril at pagkatapos nun ay lumitaw mula sa bukas na pinto si Damiano, dala ang rifle at may nakasukbit na sundang sa kanyang tagiliran. Tinanggal niya ang pagkakagapos ng kamay ko at lumabas kami ng silid. Ipinaliwanag niya sa akin na malayo ang ancestral house na pinagdalahan sa akin at nasa pagitan ito ng kakahuyan at talahiban. Nasundan pala kami ni Damiano noong dinala ako ni Simon sa lugar na iyon. Hindi ko malaman kung kasabwat ang katulong pati si Lucilia sa pagkakakuha sa akin ni Simon, pero hindi ko na muna iyon inisip pa. Ipinukos ko ang atensyon ko sa nagaganap ngayon. Ibinigay sa akin ni Damiano ang rifle habang hawak niya ang sundang. Nagtago kami subalit matalas ang paningin at pang-amoy ng aswang. Hindi kami nakaligtas at nakita kami ni Simon na noon ay nagbagong anyo bilang aswang. Sinikmuraan si Damiano ni Simon pagkatapos ay itinulak ng malakas hanggang sa tumalsik siya sa malayong bahagi ng bahay. Ikinasa ko ang baril at pagkatapos ay inasinta ko si Simon. Pinatamahan ko siya sa tigkabila ang dibdib. Subalit malakas pa rin siya at nasakal pa niya ako bago ako inihampas sa dingding. Sobrang sakit ng likod ko. Napabagsak ako sa sahig at nabitawan ko ang rifle. Tumilapon yun sa di kalayuan. Gumapang ako sa sahig habang nakipagbuno si Damiano kay Simon. Hindi ko naisip kung may nabali sa katawan ko. Ang nasa isip ko noon ay lumaban at mapatay ang aswang at makauwi ng ligtas kasama ang kapatid ko. Pilit kong hinablot ang rifle at kahit masakit ay bumangon ako. Itinutok ko sa ulo ni Simon ang rifle. Pagkatapos ay pinaputok ko hanggang sa sumambulat ang dugo nito. Sumabog ang ulo niya at kasabay nun ay ang pagbulagta niya sa sahig. Tinulungan kong makabangon si Damiano at binagmasdan namin mabuti ang bangkay ni Simon. Hindi kami makapaniwala na naubos namin ang 4 na lalaking nakainuman ni Tatay Ramila. Matapos maganap ang mga pangyayaring yon, lumisan sa aming bayan ang mayamang pamilya. Marahil ay naalerto sila na may nakakaalam na aswang ang kanilang anak. Nagkaroon na din ng katahimikan at kapayapaan ng isip ng aking ina nang malaman niyang namatay na ang 4 na aswang na pumulutan sa tatay namin. Nagkumpisal kami sa pari at hinusgahan ang aming mga kasalanan. Magmula noon madalas na kami nagsisimba at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya ng Diyos. Namuhay kami ng matuwid sa kabila ng malaking kasalanang nagawa namin. Sa matagal na pagtataguyod sa amin ng nanay namin, kahit wala siyang katuwang na asawa, ay napagtapos niya kami sa pag-aaral. Kahit halos magkakasabay-sabay kami magkakapatid at hindi nagtagal ay nabigyan namin ng maginhawang buhay ang aming ina. Tulong at responsibilidad namin iyon sa matagal niyang paghihirap sa amin para lamang maigapang ang aming pag-aaral. Dumating din ang panahon na nagkahiwa-hiwalay kami magkakapatid at nagkaroon ng mga sariling buhay. Sa kasalukuyan ay naninirahan na ako sa Tarlac kasama ang aking pamilya. Patay na ang nanay ko at madalang din kami magkita-kita ng mga kapatid ko dahil abala kami sa pagtatrabaho at malayo ang mga lugar na kinaroroonan namin. Tunay ngang kahit anong galit mo sa iyong magulang, kung talagang mahal mo sila,
ay hindi mo sila matitiis at aalagaan sila hanggang kamatayan. Dito na po nagtatapos ang kwento at sana ay naibigan ninyo ang aming karanasan sa mga aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.